Good morning mga idol ko. Sa mga gustong mag-alaga dyan ng ganitong klase ng manok. At kung ikaw ay mag-uumpisa pa lang sa pagmamanok, sana ay makatulong itong kaunting kaalaman na ibabahagi ko. Disclaimer lang po. Itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. Tara, let's go! Malaki ang kinita namin ngayong araw mga idol ko. Dahil pinakyo lahat ang aming mga alagang Rhode Island Red. Sayang nga lang dahil ito na lang ang naabutan ng aming mabait na buyer. Hindi lang mabait, sobrang bait talaga ni Ma'am Maris. Maisingit ko lang mga idol ko. Yung araw kasi na ito ay may sakit si Baby Cleo namin at walang-wala talaga kaming panggastos. Blessing talaga na buti na lang ay dumating si Ma'am Maris at siya pa mismo ang nagbigay at nagpainom ng gamot kay Baby Cleo namin. At tinuruan niya rin kami kung ano ang tamang pagpapainom ng gamot sa Baby Cleo namin. Salamat po. Balik na tayo sa main subject. Sa pag-aalaga ng ganitong manok hindi naman siya mahirap alagaan. Madali lang po ito alagaan. Ang proseso sa pag-aalaga dapat ay may sapat na oras para sila ay bantayan. Hindi 24 oras na pagbabante ha. Sapat na oras tulad ng pagpapakain sa umaga at hapon. Pagbigay ng sapat na tubig tuwing umaga, tanghali, at hapon. At regular na i-monitor ang bawat manok kung may pagbabago ba sa kanilang ikan-ikilos. Tulad ng walang ganang kumain, uminom at matamlay, mainam rin na may sapat na kaalaman sa paggamot kung ito ay may sakit. Pwede rin magtanong ng panglunas sa sakit kung saan may malapit na Agrivit supply. Terrorize ko na ang mga Rhode Island Red. Mamaya makikita nyo ang ilan sa mga alaga ni Ma'am. At ito nakarating na kami sa farm ni Ma'am Maris. Sobrang layo ng biyahe, nasa 3 minutes at ilang kanto lang mula sa aming bahay. Yung nanitlog yan? Ay, ikaw, hindi na yan siya, be. Bukas, baka Yan ang mga alaga ni Ma'am. Sobrang daming layer. Mga white leghorn. Isa pa lang yung itlog niya. Sa dulo, oh. Ayun na may itlog. Anong ginagawa? Anong baboy? Hello bakit andito ka? Sa mga mag-uumpisa sa pagmamanok mga idol. Importante sa mga manok ay may sapat na espasyo bawat alaga. Kung mag-uumpisa ka pa lang at wala pa talagang kaalaman sa ganitong pagmamanok. Pwede kang mag-umpisa sa kaunti tulad ng 5 hen at 1 rooster. Or 10 hen at 2 rooster. Upang matutukan ng mabuti ang mga alagang manok. May kita talaga sa pagmamanok mga idol. Itong 12 pirasong Rhode Island Red na nabili sa akin ay nagkakahalaga ng 10,400 pesos. Ilan lang yan sa mga natirang Rhode Island Red. Ang bawat Rhode Island Red ay 850 pesos para sa 4 to 5 months. Sa layer o nangangitlog na ay 950 pesos per head. 50 heads itong mga alaga ko mga idol. Kaso nga lang 12 heads lang ang inabutan ni Ma'am. Ang total talaga ng kinita ko sa 50 heads ay 42,000 pesos. Lapit na po yan. Syempre ilalabas pa doon ang gastos sa patuka, vitamins at bakuna. Baka magtaka ka idol at sabihin mo malaki ang ginagastos ko sa patuka at bitamina. Kung nakasubaybay ka sa aking channel ay na-share ko na kung paano makatipid sa patuka at bitamina. Hindi lang naman sa pagtitipid ang solusyon sa pag-aalaga ng manok. Kung kaya naman ang budget ay mas mainam yun idol. Dahil talagang epektibo ang mga synthetic na vitamins at feeds. Yun nga lang hindi ganun kalaki ang kita. Pero ang mahalaga doon idol ay may kita ka na at syempre nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Nakaka-relax at tanggal stress at pagod pag nakita mong maganda ang paglaki ng iyong mga alaga. Ganun ata pag tumatanda na. At ayan mga idol. Pag nabawasan ng alaga syempre dapat may bagong alaga. Mga puti naman dahil puro itim at pula ang mga alaga ko sa bahay. Sana ay maparami ko sila puti. Ito may dagdag ko lang mga idol. Para maging successful ang pagpapalaki mo sa iyong mga manokan.
Malinis na kulungan. Hindi lang sa kulungan, pati na rin sa tubig patuka at beddings. Kung natapos mo ang videong ito idol, baka naman pa like, follow and subscribe naman dyan. Upang updated ka sa mga next video ko. Hanggang dito na lang, ingat and happy farming with heart.